open our Bible on Proverbs 16:23 and 24. Okay, basa. Praise the Lord. The heart of a wise teacheth his mouth, and added learning to his lips. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ito palang ating bibig, mouth, ay natuturoan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ito pwedeng turuan. Natuturoan po ito. So, kinakailangan yung ating mouth must be teachable. Kailangan magpaturo. At ang puso natin, ang kinakailangan magkaroon ito ng response to teach our mouth. Sinabi dito, the heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips. So itong bibig natin, pwede baliban tuturuan natin sa tamang pamamaraan mula sa ating mga kamalian, ito rin ay pwedeng dagdagan sa tinatawag na learning. Ito bang pag-aaral? So, ibig sabihin yan, itong bibig natin ay malaki ang oportunidad, malaki ang chance na ito po ay maging effective sa buhay po natin. Tingnan mo yung mga sales representatives. Yung sinabi ni Sister Linden kagabi, na nakausap niya na 1,000 yung accounts niya. 1,000 accounts, ibig sabihin niyan 1,000 clients. And every client has different point of view. But how is it na napakuha niya ng kontrata sa kanilang kumpanya? It depends how you speak before them. So, ito palang bibig natin ay pwede ito maging soul winner, and this could be also a soul killer. So, doon tayo sa soul winner. Tuturuan natin ang bibig natin. Ito kasing pag-win ng kaluluwa, para din itong nagpe-present ng product or policy. Whatever, it depends upon your company kung ano ang line of business. Parang nagbibenta. So, ganoon din sa atin. So, itong bibig natin ay napaka-importante. Gamit na gamit ito ng ating Panginoong Diyos. Parang speaker. What is the use of speakers? To make your voice clear and loud, to be heard clearly. So, ganoon din ang bibig natin. Ito yung sa katawan natin, ito yung speaker. Hindi nyo ba alam, speech or speaking is blessing? Nakakita na ba kayo ng tao na binutasan ang leeg? Yung kapatid ni Pastor Tam na si Kuya Hermi ba yan? Hermi? Na ano yan eh? Yun eh, Hermi ba yan? Tama? Yung binutasan ng leeg? Nalimutan ko yung exact name niya. Hinyo. Si Hinyo pala. Kuya Hinyo. Na ano siya eh, na-starring yan siya sa news. Sabi niya, kayo na chain smoker, minto na kayo. Dahil I was chain smoker. Nagkaroon ako ng cancer of the throat. Ito na. Binutasan na yung leeg ko. Tapos, para lang siya makapagsalita na clear, kasi nang magbutasan ng leeg, yung liig mo dito, ano na yun eh, hungaw. So, kung magsalita ka, hindi na maintindihan. Parang ganito. Kahit laksan mo pa, hangin lang malabas, ganun lang. So, ginawa niya, kumuha siya ng microphone. Yung maliit na speaker, mayroong lapel. Yan. Dito nakatapat yung microphone. Pinag-ano niya yan, pinag-estudyohan niya paano makapag-pronounce, paano makapag-salita na maliwanag. Kasi iba na yung tongue
na magsalita na walang butas. Iba yung magsalita ka na may butas na yung ano mo. Ibang klaseng ano na yun. Pumunta talaga yan siya sa School of Speech para lang dyan. Nung nakuha na niya, maliwanag na yung salita niya, siya na rin ang nagtuturo doon sa mga ganong klaseng estado na mga may butas na. Kaya sabi ko, mapalad tayo. We don't need lapel in every time we converse to our fellow because we got a very clear and understandable syllables yung ating pagsasalita. Kaya, ganun na lang ito man yung hinaharap natin sa tao every day, every moment. So, let us make our speech as much as possible sweet. Kailangan matamis. Praise the Lord. Hindi yung araw-araw ka magsalita maasim. Araw-araw ka magsalita. I'm not referring yung bad breath. I am referring to the impact of every speech, every word we utter before people. Yung impact ba? So ito malang bibig natin natuturuan. Example, before, when I was yet new in Manila, I used to call Sister Lida Lacanlale in her office in Traders Royal Bank. Napulaan ako ni Sister Lida. Sabi niya, Brad Chip, para kang tahur, para kang busing the way you converse me in telephone. Para daw akong bossing o kaya yung arrogante kung makiusap sa telephone. Yun man ang nasanayan ko dito sa Davao. Iba man yung Manila. Sabi ko, turuan mo naman ako, Sister Lid. Ganito. Pag makipag-usap ka sa telephone, you must be polite. First, you have to greet. Mag-greet ka, good morning. Tapos yung boses mo, yung tunada mo, huwag yung parang bossing. Hello, nandiyan ba si ganito? Hindi makausap? Yung mga ganun ba na? Ang impact doon sa nagtatanggap, parang bossing naman ito. Tinuruan ako ni Sister Lida. Natuto rin yung bibig ko. Praise the Lord. Oh, kailangan we must be polite. Kaya lalo't na sa ating Christian life, we used to converse people to convert them to Christ. So, we should know how to converse sweet, matamis. Praise the Lord. Para mabenta yung product natin na walang iba ang kaligtasan. Kaya nga sinabi diyan, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones. So, ibig sabihin yan, ito kasing tao, it composes two personalities or two bodies, the soul and the body, the physical. Ito palang pananalita natin, it affects the feeling of the soul as well as the body. Kaya, kung ganun naman lang, meron palang epekto ito, meron palang impact ito, let them feel the sweetness of our conversation. So we should know how. Kailangan marunong tayo, turuan natin itong bibig. How can you teach your mouth? By your heart. If your heart is tender, your words will be tender. If your heart full of anger, you will be speaking with angry impact. Yung bang lagi kang galit. If your heart is bitter, ganun din. Magsasalita ka ng bitterness sa kapwa mo. So, ang sinabi dito, sinabing honey, sweet. Praise the Lord. Kapag sweet, pleasant. Kapag pleasant, this is being desired by many. Hinahanap ito ng karamihan. Kaya, ganun po. So tayo, let us converse people wisely. Wise tayo. Kailangan marunong tayong magsagot sa bawat salita na tinatapon sa atin. Marunong tayong magsagot pabalik sa kanila. In our response, basa. Proverbs 15:28. Praise the Lord. The heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. Praise the Lord. Yan.
Tingnan mo. The heart of the righteous is studied to answer. Meaning to say, itong mga matutuwid, hindi sila nagra-rush the way they will respond people sa conversation. Hindi yung nagmamadali ka. Nag-i-study ka. Ano kaya? Bibitawan ko kaya itong word na ito against this person? Or not? What if I am going to utter in favor of this person? Yan. Iba kasi yung against. Iba yung in favor. Pag magsalita ka against someone that is piercing, talagang ano yan. But if you speak for her favor, yung bang maganda, acceptable, at nakakabigyan ng benefits. Kaya sinabi dito, the heart of the righteous is studied to answer. Remember that it must be the heart. Ano sinabi dyan? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano yung nakapuno sa puso mo, yun din ang lalabas sa bibig mo. But the mouth of the wicked poureth out evil things. Siyempre, kung wicked yung puso ng tao, you can never expect magsasalita siya ng kabutihan kasi ang puso niya hindi mabuti. Kaya, let us guard our heart. Gwardiyahan natin ang puso. Kaya nga mayroong mga sharing ba? Every time you are in the spirit of angry, do not make your decision right away. Kasi pag mag-decide ka out of your angry or anger, hindi maganda ang resulta. Pagsisihan mo afterwards. Pag malamig ka na, sabihin mo, uy, I'm supposed not to say such words against her, against him. O, di ba nagsisi ka? Kaya, ang righteous study it how to answer. Kaya, tayo na mga anak ng Diyos, do not ever stand before the people or individuals and speak out of your anger. Praise the Lord. Hindi yung tulad yan, mag-preach ka ng word of God, galit ka sa tao. Mararamdaman talaga yan ng audience, oy, parang galit ito. Parang pinapatamaan ito. Parang merong personalan ito. Ganun yan eh. Kasi ang tao kasi, kung ano yung sasalitain mo, they can see inside of you. Makikita nila yung loob mo. Kasi lalabas yan. Pag yung tao magsasalita, kung ano mang sasalitain niya, out of gladness, sabihin ng tao, parang masaya itong taong ito Out of goodness, mabuti ang mood nito Ganun talaga yan eh. Out of yung magandang mga bagay. They can appreciate it. Lalot na tayo. Praise the Lord. Na mga anak ng Diyos. We must teach our heart how to answer. So, saan tayo ngayon the best babase ng ating pattern na dapat nating gayahin? Basahin natin. Proverbs 22:17 and 18. Praise the Lord. Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge. For it is a pleasant thing if thou keep them within thee. They shall withal be fitted in thy lips. Praise the Lord. Ayan. Bow down thine ear. Pag sinabing bow down thine ear, paano ba natin i-bow down yung ear natin? Sideway. Sideway. Bakit sideway? Nandito sa side yung tainga natin. So anong gagawin natin if we are going to bow down our ear? Ganyan. O kaya, kung nandito yung nagsasalita, gumaganon tayo. Okay, so ibig sabihin, listen and hear the words of the wise and apply thy heart unto my knowledge. Praise the Lord. Pakinggan natin ang mga matatalino. Pakinggan natin ang mga knowledge na lalabas mula sa ating Panginoong Diyos. So ano mga yung magiging resulta?
For it is a pleasant thing if thou keep them within thee. Pleasant. Ibig sabihin pleasant, pleasing. Yung bang masarap ang pakiramdam, maganda ang feeling. Praise the Lord. Alam mo kasi, if you please somebody, pag ma-please mo yung tao, maganda ang mode ng kanyang puso. Kumbaga pa, you are throwing something that is good influence to person. Kaya tayo, pag nagsasalita tayo, ibig sabihin yan, ini-influensyahan mo yung tao kung ano yung gusto mong iparamdam, iparating, ituro, ipaalam sa kanila. Kaya itong salita natin, itong words ng ating bibig, very important ito. Ito yung speaker. Dito naririnig ng mga tao. At tulad niya, wala akong microphone. I'll be speaking the word of the Lord. Yung nasa dulo, hindi na niya marinig yan. Bakit? Walang speaker eh. Pero kung merong speaker, ano yung gusto kong good na iparating sa inyo, makakarating sa inyo. So, ganun din ang katawan natin. The speaker is the mouth. If the mouth will speak good thing, then maganda ang pakiramdam ng mga tao. Pleasant na bagay ang kanilang mararamdaman. And they shall withal be fitted in thy lips. Diba? Swak na swak, kumbaga pa kung magsalita ka ng maganda sa tao. Swak na swak. Saan tayo magbabase sa sasalitain natin? Sa Word of God. Makinig tayo. Bow down thine ear, sabi diyan, and hear the word of the wise. Basa pa, Psalms 37:30 and 31. Praise the Lord. The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. Praise the Lord. Yes. Yung bibig ng matuwid nagsasalita ng katalinuhan at ang kanyang dila nagsasalita ng kahatulan. At ang batas ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso at walang anumang hakbang na madudulas. So, pag ang Word of God nasa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. The Word of God is holy. So, lalabas sa iyo ang magandang salita. The Word of God is good. Because God is good, mabubuti yung lalabas sa bibig mo. Kaya pag ang puso natin, kung atong kasing-kasing na puno sa kaayuhan, mag-istorya ka o magsulti ka o kaayuhan sa atubangan sa mga katauhan. So kung musulti ka o maayo sa mga tao, nining kalibutan na, ang mga tao ganahan nimo, ang mga tao mangita nimo, tatanawa si Lord Jesus. Saan man siya magpunta, ang tao magdugok ba? Magsunod-sunod niya. Hantod, makagather sa tag-1,000, 5,000, 10,000. Dili mo na basta-basta ma-attract ang mga tao, nga mo sunod-sunod nimo asa ka mo adto. Unless they have benefit from you. So what benefit that people can have from you? Unsang klaseng benepisyo ang makuha sa mga tao gikan nimo? Kani ang pulong sa Diyos. Praise the Lord. Mao ni pinaka-swak o pinaka-perfect na atong isulti nga sa mga katawhan. Kay mao ni mahimong judgment. Unsay judgment? Maayong desisyon nga himuon sa tao. Kini man gong decision making. Magkamali ka lang dinhi. Wala na. Ipikto na sa imong tibuok kinabuhi kana bitaw na priso. May mo nang interviewon, bay, priso man ka bay? Matay bay, naka-decision ko, di maayo, nabuhat pa yun na ako bay. Mo ni, diri ko nabagsak. Mo na, ang tao, importante ang judgment. Ang sama ng judgment? Hukom, unsay angay nimong decision nga himuon. Kisa may mutudlo na to, maayo o hukom. Ang Word of God, nga maayo. Praise the Lord. Para ang mga tao, mag-decision man sa iyang paghahimuon, nining kalibutan na nasa sa tamang posisyon, nasa tamang direksyon.
Ug mahatod yun na niya o ikaayo niya. So kaya sa buhay natin, tinuturuan tayo ng Diyos. Not only wisdom, but of judgment. Praise the Lord. Alam mo, ang kahoy, hindi yan magbunga. Pag ang masamang kahoy ay pag ang kahoy na masama, hindi yan bubunga ng mabuti. Tulad yan, minsan merong dito, rambutan, napakalaking rambutan. Parang dyan malapit sa bahay nito. Noon malapit sa bahay ni Sir Ending. Hindi nagbubunga. Kung magbunga man, hindi makain. Anong tawag mo sa puno na yan? Masamang puno. Hindi nakakapagbigay pagkain sa mga tao. Malaki siya, buhay siya, berde siya, namumunga siya, pero di mo mapakinabangan yung bunga kasi masama may sakit. Kaya ganoon din sa buhay natin. Himuon nato ang atong pagkatao nga maayo. Para maayo po ang atong mga panulti, maayo po ang atong decision, maayo po ang atong pakitungo sa atong kapwa. Praise the Lord. Basahin natin yan. Matthew 12:34 hanggang 35. Praise the Lord. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of a good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Praise the Lord. Yan. O kamo mga kaliwat sabitin, unsaon man ninyo nga kamo dautan nga magsulti og maayo. Kay unsay nakapuno sa kasing-kasing maopoy mo gawas sa baba. Ang maayong tao gikan sa maayong kasing-kasing mugula ang mga butang nga maayo. Ang dautan nga tao gikan sa dautan nga kasing-kasing mugula pod ang mga daotang butang. Mao na sa atong kinabuhi, unaha ang imong kasing-kasing pagtudlo. Kisa pa may magtudlo nato og maayo kung dili ang pulong sa Dios. Kaya tingnan mo yung gospel song. Kita di na ta magkanta og mga kanta nga dili gospel song. Nay mga kanta ron sa kalibutan bastos. Katong mga bastos nga tao hiling mamina og bastos nga kanta kay bastos man pud ang tao na minaw. Nahimo pong bastos ang mga tao kay sige pamina og bastos nga tugtog. Kaya magtaka tayo ngayon, bakit na marami nawawala na babae? Nagaganda pa naman ang pinipili, nire-rape. Bakit? Laging nanood ng pornography. Kung lagi ka manood ng pornography, yung puso mo mapuno yan ng kabastusan. Kaya hindi na yan pipili ng babae. Ipinsan, at first cousin. Tignan mo yung nangyari. Ni-rape, pinatay ng first cousin sa dalawang lalaki na magkasin. Wala nang pinili. Paano? Pornography. Napuno ang utak at ang puso ng kabastusan. Kaya bastos din ang lumalabas sa bibig. Bastos din ang nag-create sa utak. Ngayon, pag hindi mo yan mapigilan, gagawa ka ng kabastusan. Kaya ganon ka-importante ang puso natin. Praise the Lord. Eliminate all bad influence. So, gospel song. Bakit tawag yan ang gospel song? Gospel song because that is song out of the gospel, out of the word of God. That is being extracted by the gospel, through the gospel, in the gospel. Compose yan ng mga tao na lagi nagbabasa ng word of God. Ni-gift sila to create song. Kaya pag mag-awit ka ng gospel song, it always refers to the gospel of the word of God. Yan ang awitin natin para mapuno yung isip natin, yung puso natin sa gospel, word of God, gospel song. So yung puso natin, lalabas din yung mabuti. Mabuting advice, mabuting decision, mabuting plano, lahat mabuti. Kaya ganun ka-import. Kaya salamat nga ako sa ating presidente, si Digong. Ano ba, Pastor Chit, hindi na si Digong presidente ngayon. Si Marcos na. Oo nga, I'm just recalling na isa sa mga presidente na dumaan sa ating bansa who acknowledge the importance
of the role of a spiritual leader or pastor or whatever we may call it, pare o imam, basta nagsasalita ng gospel of the Lord. Binigyan nila ng katungkulan. Kaya, tingnan mo yung mga pastors natin, ini-schedule ng PNP, mag-preach every week sa kanila. Meron ding, kung sa governor's office, meron din tayong pastor iniimbita doon sa Kapitolyo. Ganon. Bakit? Alam ng ating presidente na itong mga nagsasalita ng Word of God, ng Gospel, magbibigay ito ng magandang impluensya sa kanyang mga empleyado sa gobyerno. So matakot silang magnakaw, matakot silang mag-corrupt, matakot silang mangabit, matakot silang kung ano-ano pang mga kasamaan. Kaya ganun, sa buhay natin, yung Word of God, punuin natin ang ating puso. Praise the Lord. Hindi kay buong araw pinapakinggan mo puro music sa sanglibutan. O maging worldly ka rin. Hindi kay buong araw pakinggan mo puro mga istorya ng walang kabuluhan. Maging walang kabuluhan ka rin. What if punuin mo yung cellphone mo ng gospel song? Pakinggan mo yan. Mag-meditate ka. Ang ganda talaga. Hindi ka nawawala sa gospel of the kingdom of God. So yun ang magiging kapunuan ng puso mo. Basahin natin Colossians 3:16. Praise the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Praise the Lord. Tingnan mo, hindi lang yung gospel, which is the word of God, na magdwell sa ating puso richly. Even hymns, spiritual songs, the gospel songs. Kaya nga since 1983, pagdating ko dito sa holy place, putol lahat ang aking pakinig sa worldly songs. Ano yung worldly songs? Walang kasali ang Diyos sa mensahe. Puro lang dito. Yung tinatawag na horizontal song. Ano yung horizontal song? Rock music. Love music. Lahat ng music na dito lang, walang kasali ang Diyos, that is horizontal song. Ang atin is vertical song. May mensahe galing sa Diyos para sa atin, may mensahe galing sa tao papunta sa Diyos. Ganon lang yan. Paakyat, pababa. Kaya sa buhay natin, let us fill our heart with the gospel. Yan lang yung good thing. Kaya nga sabi niyang mga tao, "Good Master, what I must do that I may enter into the kingdom of heaven?" Jesus said, "Why do you call me good? There is only one good, and that is God." O, isa lang ang mabuti. You want to be filled with good gospel of the Lord. Punuin mo ang puso mo. Praise the Lord. Asigurado yan. Kaya nung mga batches ko noon sa paglalasing, mga batches ko noon sa mga marijuana, lahat-lahat na ng mga kamunduhan, hindi man sila nakinig sa Word of God. So anong nabalitaan ko sa kanila? Nagkasakit sa atay kasi lasinggo naman. Maaga pa silang namatay. Kaya nga sinabi diyan, yung mga taong bisyuso at lalot na yung addict, hindi na yung tumatanda. Maganda sana pakinggan dahil hindi tumatanda. Yung pala dahil namamatay sila, bata pa. So, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. He is looking for the benefit of our physical and of our spiritual. Punuin natin ng Word of God ang ating puso. Para yung pagsalita mo. Tulad yan, amo ka. Puno ka ng Word of God. Yung pananalita mo sa iyong mga trabahante, yan ang magbibigay ng guidance. Trabahante ka, magsasalita ka sa amo mo. Kung puno ka ng Word of God, maganda yung sasalitain mo. O kapwa, mga manggagawa, para hindi kayo magsiraan, hindi kayo mag-awayan. Punuin mo yung puso mo ng mabuting bagay. Mabuti rin yung tatapon mo sa kapwa mo. Kung maganda, magiging samahan ng ating buhay. Kasi meron kasing taong magsasalita, mahanghang, sakit.
kasi yun ang puso niya, hindi maganda. Basahin natin, Proverbs 12:18. Praise the Lord. There is that speaketh like the piercing of a sword, but the tongue of the wise is health. Praise the Lord. Yan, merong nagsasalita katulad sa murag mutusok nga espada, sakit, makasamad. Apan naapoy dila sa mga maging alamon kana maayong kalusugan, health. Health is wealth. Dapat healthy words ang lalabas sa bibig natin to give good health to the mind, to the heart, to the feeling, to the soul of man. Maganda yung impact sa mga sinasalita natin. Praise the Lord. Nakakita na ba kayo ng bahay na wala kang maririnig? Pag magdaan ka sa bahay na yun, puro away. O kaya marinig mo, tapunan ng plato, tapunan ng kaldero. So, bakit? Eh, ang mga puso ng bawat isa na nakatira dyan, wala na eh. Na dismantle ba, nasira na sa kasamaan ng sanglibutang ito. Pero kung marinig mo sa bahay na yan, yung kasayahan, kapayapaan. Kasi ang mga tao na nasa loob dyan, maganda ang isip, maganda ang puso, nagbibigay ng magandang feeling sa isa't isa sa nakatira dyan. So, ganun po sa buhay natin. Kaya minsan magkain ako sa restaurant, may nakalagay doon, our mission and our vision. Binabasa ko yan eh. Isa doon, we have to give all the satisfaction to all our customers. We want to serve them with all the satisfaction. Ibig sabihin yan, may mga restaurants na pagpasok mo pa lang sa pintuan ng kanilang tindahan, they will greet you. Hi sir, good morning. How are you sir? I-greet ka nila. Please be seated. Ganon. Tapos lapit ka agad, di ka na pahintayin ng ilang oras. Kaya nga, pupunta ka, gutom ka eh. Alam nila ang taong papasok dyan, gutom. Ngayon, pag upo mo pa lang, bibigyan ka na kaagad ng menu. Pagkatapos, isulat ka agad. Lutuin ka agad. Tapos magsabi sila, please wait 20 to 30 minutes. At least alam mo na, mag-expect ka na darating na yan. So, ganon. They will always looking for the satisfaction of their customers. Ganon din sa buhay natin. Sa ating pagsasalita sa ating kapwa, ayusin natin ang gusto. Praise the Lord. Yung puso natin na masaya, magpapasaya ito ng maraming tao. Basa. Proverbs 15:23. Praise the Lord. A man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good is it? Yan. Ang tao na merong kaligayahan sa pamagitan ng sagot ng kanyang bibig, ito po ay salita na pananalita katulad sa isang magandang kapanahunan. Gaano ito kabuti? Ibig sabihin yan, it will give good mood to the hearers. Magbibigay ng magandang mood sa mga nakikinig. Kaya, to God be the glory, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Alam mo, pag ikaw ay nagsasalita ng kabutihan sa mga tao, hahanapin ka. At gusto ng mga tao, ikaw yung magsasalita kasi alam nila, maganda yung ilalabas sa bibig. Ito kasi Word of God. Sorry. Ubusan naman ng battery, dali lang. Okay. Praise the Lord. Alam mo, darating ang panahon, itong Word of God hindi na makikita sa mundo. Lalo't na pag-reign ng Antichrist. Gagawin nila, all Bibles will be burned. All publishing, printer, all, lahat, sisirain nila yan. So there will be no more
reproducing of Bible. Yung mga maiwan sa rapture, kung ano yung Word of God na na-retain sa memory ng utak nila, yun na lang maging Bible nila. Kaya sa panahon na yan, ang Word of God mas mahalaga pa sa gold. Mas matamis pa sa honey. Kaya ngayon pa lamang sa buhay natin, gawin na natin i-benefit na natin ito kasi may Bible pa eh. Pasa na tayo. Praise the Lord. Pag-memorize na tayo at i-apply natin sa buhay. At least pagdating ni Jesus Christ, ma-rapture tayo. Patay man tayo, ma-resurrect tayo unto life everlasting. Gaano ka-importante? Last verse. Psalms 19 verse 10. Praise the Lord. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. Praise the Lord. Ganon ang value. Mas mahalaga pa sa ginto. Ang ginto, pag meron ka niyan, kahit pa ilang bar of gold, pag mamatay ka, di mo madala yan. Oh. Pero ang Word of God, pag meron ka, madala mo yan sa walang hanggang buhay. Oh. Yan ang magbibigay sa inyo ng magandang kalagayan. Kaya to God be the glory. Pasalamat sa Diyos na karon libre, maminaw sa Word of God. Magbukas ka lang ng kung hindi ka makarating sa simbahan, meron ka lang wifi o data, libre ka na makarinig ng Word of God. Huwag na nating hintayin na mawala na yung Bible. Huwag. Ngayon, punuin na natin ang ating puso para tayo ay magiging mabuting tao at maging mabuti sa ating kapwa. Tayo ay maging blessing sa pamilya, sa asawa, kung married, sa husband, kung babae ka na may asawa, sa mga anak, kung parents ka, sa mga magulang, kung mga anak ka o anak ka, sa amo, kung trabahante ka, sa mga trabahante, kung amo ka, lahat, vice versa. We must be a good example, good influence, with a good heart. Kaya yung puso natin, pagbutihin natin lagi. Praise the Lord! Mag-tindog